Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon at sa ating pagninilay, nais kong balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ay isang napakagandang kwento ng pagtawag. At sa pagtawag na ito ng Diyos kay Isaias, makikita natin ang tatlong mahahalagang elemento tungkol sa pagtawag. Una, ang Diyos ay pumipili at tumatawag ng mga gaganap ng mahalagang gawain sa kanyang misyon. At ang criteria na ginagamit ng Diyos ay ibang-iba sa criteria na ginagamit ng tao. Kasi kapag ang tao ang tatawag ng makakasama niya sa kanyang gawain, siyempre ang tatawagin ng tao yung gusto niya, yung alam niya na makakatulong sa kanya, yung kahit papaano marunong, may kakayahan, yung talagang magagampanan ng maayos yung gawain. Pero kakaiba sa pamamaraan ng pagtawag ng Diyos. Kapag siya ang tumawag, ang tinatawag niya yung mga makasalanan, yung mga simple, yung mga ordinaryo. Yung sa tingin ng marami, hindi karapat-dapat. At ito yung unang elemento sa pagtawag ng Diyos. Yung tipong ang tinatawag, hindi karapat-dapat. Kaya yung mga tinatawag ng Diyos sa kanyang misyon, kadalasan tumatanggi. Bakit ako? Marami namang iba na pwede. Pero dito sa kwento ng pagtawag kay Propeta Isaias, ang nakita niya sa kanyang harapan ay ang kaningningan ng Panginoon, kung saan nandoroon ang mga anghel at nakaluklok ang Diyos sa kanyang maringal na trono. At talagang kagalang-galang, dapat bigyan ng mataas na respeto ang presensya ng Diyos. At sa harapan ng kanyang nakikita at nasasaksihan, ang nakita ni Propeta Isaias ay ang kanyang pagiging makasalanan. Hindi po ako karapat-dapat, marumi ang aking mga labi. Pero sa kabila ng kanyang pagtutol, sabi sa unang pagbasa, ang ginawa ng anghel, kumuha at sumipit ng baga at idiniit iyon sa labi ni Isaias. At pagkatapos sinabi ng Diyos, ayan, malinis ka na. Ang ibig sabihin nito, sa pagtawag ng Diyos, ipinapadala niya ang kanyang biyaya sa kanyang tinatawag. Alam ng Diyos na hindi natin kaya. Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam ng Diyos na hindi natin alam. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nananalig at nagtitiwala ang Diyos sa atin. Kaya ibinibigay niya ang biyaya na kakailanganin sa pagganap ng misyon. Ayan, malinis ka na, hindi na marumi ang iyong labi. Ibig sabihin, ibinibigay ng Diyos kay Isaias ang biyaya upang magampanan ang misyon na pinagkakatiwala ng Diyos sa Kanya. At iyon ang pangalawang elemento ng pagtawag. Ang biyaya
nakasama sa pagtawag para maging lingkod. At hindi nagtapos ang kwento sa pagtutol o sa pagtanggi ni Isayas. Na bagamat sinasabi niya, hindi ako karapat-dapat, marumi ang aking mga labi. Nilinis siya at binigyan siya ng biyaya ng Diyos. Kaya para bang ang dating, ayan, hindi ka na pwedeng tumanggi. Ibinigay ko na sa iyo ang biyaya. Kaya ang pangatlong elemento ng pagtawag ay ang pagtugon ng tao. Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Ipadala mo ako sa misyon na ibibigay mo sa akin. Kaya ito mga kapatid ay napakagandang kwento ng pagtawag sapagkat dito makikita natin yung tinatawag na authenticity of God's calling. Ang katotohanan ng pagtawag ng Diyos. Sinasabi para masabi natin na totoo, authentic yung tawag ng Diyos, merong tatlong elemento na ito. Mayroong pagtanggi, merong kalakip na biyaya na ibinibigay para sa misyon, at mayroong pagtanggap. At lahat ito matatagpuan sa kwento ng pagtawag kay Propeta Isayas. At matatagpuan din ito sa kwento ng pagtawag kay San Pablo na narinig natin ngayon sa ikalawang pagbasa. At ito rin ay matatagpuan sa kwento ng pagtawag kay Pedro. Makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat. At ito sana yung magandang maging disposisyon natin kapag tayo ay humaharap sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nagsisimba, makasalanan ako, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Nakakalungkot yung nabalitaan natin at na-post sa Facebook nitong mga nakaraang araw kung saan doon sa Roma, sa Vatican, sa Basilica ni St. Peter, mayroong isang lalaki na umakyat sa altar table at pinagsisipa yung kandelabra at inangat at gustong itapon yung altar mantle. Kung si Propeta Isayas, ganun na lamang ang kanyang pagkatakot sa harapan at presensya ng Diyos. Kung si Pablo ay sinasabi niya, ako ang pinakakulelat sa lahat ng mga apostol. Kung si Pedro, sinasabi niya, ako'y makasalanan. May mga tao pala na sadyang hindi nirerespeto, hindi iginagalang ang presensya ng Diyos. Kaya isasama natin sa ating panalangin ang mga kapatid nating hindi naniniwala, hindi gumagalang at hindi rumerespeto sa kaningningan, sa kaluwalhatian, sa presensya ng Diyos. Yung tao na gumawa noon sa St. Peter's Basilica
Ipagkaloob nawa ng Diyos sa kanya ang pagbabago ng puso at ang tunay na pagkilala sa Diyos. Amen.